Sige, sabay tayong lalaban dito. Wala na tayong oras, magpalit na lang tayo ng damit. Doon ka, dito ako, hanapin mo muna yang yun. Umalis ka na, Ginoong Ibarra. Sige, hindi ko to malilimutan. Natapos na ang lahat ng gulo. Sana hindi na tayo maghihiwalay pang. Pisosto mo, kapag nawala ba ako, malulungkot ka ba? Tila ba'y ikaw ay ibang ko? Ano bang klase ka? Basta sabihin mo na lang ako. Kailangan ba talagang sagutin ko? Ay hindi. Hindi ako manulungkot sapagkat kung mamamatay ako sa panahon, mas gusto ko hindi pang mamatay kaysa mabuhay. Ikaw Huwag. Kung kami kayanin mo buhay na wala ako. Kahit tuloy lang para sa akin. Pero Maria, Huwag mong pababayaan ang iyong sarili, Pisosto mo. Kayanin mo mabuhay sa hirap at kapiling ang iyong sarili. Tatandaan, huwag mong hakayaan ang galit na mamuno sa puso't isipan mo, Pisosto mo. Matuto ka magpatawa dahil mahal kita. hindi ko maiintindihan. Ano nga bang iyong sabihin? Akala ko ba'y mahal mo ako? Ba't tila yata pinapaalis mo na ako? Iiwan mo ako? Kung wala man ako, pero hindi ang pagmamahal ko sa'yo, Pisosto mo. Yan ang tandaan mo, mag-iingat ka lagi at alagaan mo ang sarili mo. Maria! Panaginip lang pala yun. Tila dinadalaw ako ng mapait kong nakaraan. Maghirap ako at masaktan ng gusto. At hindi ako makakapayag na mababawan iyon sa limat. Maghihiganti ako at sisiguraduhin kong malasap nyo ang sakit ng matraidor. Lalong lalo na ng isang kaibigan at wala ng Crisostomong Ibarra na likas na may pagmamahal sa kanyang bayan. Patay ng batang iyon. Umanda kayong lahat sapagkat ang magtuturo sa inyo kung ano ang tunay na kalugan ng salitang sakit ang magbabalik ako. Di bilang Ibarra, hindi bilang Simon. Pababagsakin ko kayong lahat at sisiguraduhin kong magbabayad kayong tumulad sa akin. Pababagsakin kayong lahat ni Simon. Diyos niyo, ay bagal-bagal naman yung bakor na ito. Wala na bang lulubusin ang bakor na ito? Ay bagal-bagal ah. Ano bang gagawin natin dito? Ay kabagal-bagal naman ang bakor na ito. Diyos niyo, yung mga Indiong hampas lupang pakalat-kalat lang sa ating kapaligiran. Bagal talaga yung bakor na ito. Mga Ginoo at Donya, nais ko lamang O sige lang nga, ipabayan ang ating pag-aaral. Dahil ang mga espiritu lamang ang nakikipag-aral nito at sila ang nakakapangunan dito. Umami ka, Binsay. Di na kailangan pumunta ng baran upang matuto ng kinsya. Kung kayo ay kailangan natin makaisip ng isang solusyon upang makamtan natin ang mas lumalalang suliranin na ito. At ano namang solusyon na ang naisipan mo dyan, Ginoo? Ang solusyon ay napakadali. Ngunit hindi ko lamang muwari. Walang sino man ang nakaisip ito. At ano namang kaisipan ang naisip mo dito, Ginoo? Nais ko lamang magandang remedya sa ating mga problema. Kung magbubuklas tayo ng panibagong ilog sa pamamagitan ng paghukay ng mga kanal na buhat ng
bunga ng ilog Pasig hanggang sa labasan ito ng tubig na dumadaloy sa dagat. At ang lupang mahuhukay naman ay itatambak natin sa dating ilog. Napakasimple, hindi ba? Kung wala na kayong isip na solusyon sa problema ito, maaari nyo naman pag-isipan yung mabuti ng ating sulistinyon. Wala rin namang mawawala. Gagawin natin ito, hindi ba? Kaya, kung ako sa inyo, gagawin natin ito ng doon. Nga pala, pabor ba si Padre Florentino tungkol sa inyo ni Paulita? Wala siyang tungkol. Bibigay nga siya ng payo patungkol sa pag-aasawa. Pero ang kanyang hadlang ay si Dunya Victorina. Pumapayag lang ako. Baka takot silang mawalan ng kapitan. Ang totoo, nagtatago si Don Tiburcio sa bahay ng aking anak. Buenos Dias, mga Ginoo. Pinas iya, Simon. Huwag sana ninyong ikagan, Ginoong isagan. Totoo ba ang napakahirap tao sa bayan, kaya hindi kayo bumibili? Alas, Hindi kami bumibilin ng mga bagay na hindi namin kailangan. huwag kang mag-alit, bumata. Halina't uminom na lang tayo. Serbesa. Maraming salamat kung hindi ko ako umiinom. Kung gayon, mauna na ako sa inyo. Senyor. Bakit kumukulo ang dugo mo sa kanya? Sa galing. Huwag ko ba, Basilio? Tingin ko pala sa kanya. Ba ng aking nararamdaman ko? Buenas tardes. Ang binungsungan. Mabuti naman at andito ka na. Sayang lamang ay hindi mo nakita ang magandang tanawin. Saan ka ba nang galing aking kaibigan binungsungan? Naglalakad lamang ako. Isa pa, mas maganda pa rin isang lugar kung ito'y pinaglumaan ng panahon. Kaysa naman sa magandang tanawin na ubad naman sa alamat. Kung alamat rin ang napag-uusapan ay dyan na mayaman ang ilog Pasig, nandyan ang alamat ng malapad na bato na ayon sa tao noon ay buhay dito. Papasok na pala tayo sa lawa. Banda rito, namatay ang filibustero. Hindi ba? Sino nga ba yun? Ibarra o Ibarra? Para ang pangalan na tingnan niyo ang lugar na iyon, sabi ng Guardia Civil na hinahabol nila ang bangkay ng Ibarra na bigla ito tumalon. Dapat lang naman yun sa kanya dahil isa siyang filibustero. Manang-mana talaga siya sa kanyang amang filibustero. Ang lawang ito ay higit na malaki at malawak sa lawa ng Sawisa at sa lahat. Pinagsama-sama sa buong Espanya at marami rin akong kilalang manlalakbay na nahilo dito. Sandali. Huwag mo sabihin na hilo ka, Ginong Simon. Ama, manupulog. Kaawaan ka ng Diyos, Apo. Ama, may dumating po bang sulat galing dito sa
dito na anak ko. Ama, siguro masayang mag-aral sa Maynila. At malamang masaya rin doon si Basilio. Ah, gusto mo rin ba doon mag-aral anak? Sige, sa isang taon, doon kita ipag-aaral sa Maynila. Talaga po, Ama? Salamat po! Ah, wala yun anak. Basta pagbutihin mo lang ang iyong pag-aaral. Pangako ko po iyon, Ama. Sige po, babasahin ko muna tong sulat. Maiwan ko muna po kayo. Ah, sige anak. Ano ang problema anak? Ama, Praili, ama. Itinaasa na naman nila ang upa ng aking pinagsakahang lupa. Kumalma ka lang anak. Bayaran mo na lang ang halagang hinihingi nila upang wala ng gulo. Pero sumasobra na sila ama. Hindi ako papayag na makuha nilang lupang ito. Buhay ang inalay ko dito. Kaya dapat buhay din dapat ang kabayaran nito. Ano ngayon ang nais mong gagawin anak? Dadalhin ko ito sa korte. Wala na akong pakialam kung maubos man ang ipon ko sa gagawin ito. Ang mahalaga, may paglaban ko ang karapatan ng lupang ito. Alex, ano po ang sa inyo? Nasaan ang bayad ng lupa? Di ako magbabayad. Akin ang lupang ito. Kung hindi ka mababayad ng lupa, kukunin ka na namin na maayos. Halika dito, sumunod ka sa amin. Awa kayo! Anak! Inay, kamusta ka na? Labis na akong nangungulila sa iyo, inay. 13 taon nang nakakalipas, ngunit dama ko pa rin ang sakit na nakaraan. Ginoong Simon yun, ah. Oo nga, siya nga yun. Sandali, may tutulong ako sa iyo. Sandali, sa lugar na ito, dito tayo huling nagkita. Tinulungan mo ako na ilibing ang aking inay. Nakilala mo pa ba ako? Kung gayon ay, kilala mo nga ako sino. Ikaw si Crisostomo Ibarra. Alam ng maraming patay ka na. Alam mo bang maaari kang mapahamak dahil nalaman mo ang aking sikreto? Ang pagbunyag ng tunay kong pagkatao ay maaaring kumontra sa aking mga tayo at hindi ko hayaang mawaglit ng lahat ng ating mga binata. Ako ang tumuno sa iyo, 13 taon na nakalipas. Pumunta ako noon dito upang bigyang pahalaga ang aking kaibigan na inalay ang kanyang buhay para sa bansa. Pagpapatuloy ko sana ang kanyang nasimulan, ngunit ang mga kabataan ngayon ay sumusobra na. Nagpapaalipin sa mga wikang di naman nila kinagisnan. Nagkakamali ka na, kung dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila ay di tayo magagawang patinggan ang pamahalaan, ito rin ay isang daan upang tulayan ng magkaisa ang mga Pilipino. Ngayon, kailanman ay hindi ito mapapabuklid ang mga Pilipino. Hindi.
Hindi yan mangyayari dahil sa mali ng iyong mga iakay. Masyado na talagang halasin ang wikang yan kasi tayo ng mga kabataan ngayon. Mahayaan kitang mabuhay, Basilio, kahit nakasalalay ito ang pagkasira ng aking mga plano. Sumama ka na lang sa akin, Basilio. Sabay natin pa rin ang ating mga plano laban sa mapangati. Salamat na lang sa alok mo. Ngunit may mga pangarap ako na nais kong ipad. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral at maging ganap na doktor. Ha? Nagpapatawa ka ba? Pagkatapos ng pag-aaral mo at maging doktor, maging masaya ba ang lipunan para sa iyo? At makakamtan mo ba ang hustisya ng iyong ina at ng kapatid mong si Crispin? At anong magagawa? Kahit iharap mo ako sa hukuman, ang kaso ng aking ina at kapatid ay wala pa rin magbabago. Di ko apil, makakasabay bang nanay at hindi naman, di ba? Nakakatiyak din ako na kahit makita kong nahihirapan ang mga api sa amin noon, ay hindi pa rin ako lubusang magiging maligaya dahil mag-isa pa rin ako. Umalis ka na lang. Di ko hiniling na itago mo ang aking tunay na pagkatao. At kung magbago man ang iyong isip sa pagtanggol ng aking mga alok, ay puntahan mo lamang ako sa school. Tama kaya ang ginawa ko. Bahala nga. Basta mamamatay ng hina at matitira nga ay lakas. Malapit nang matupad ang ating mga plano. Hindi panahon na lang at magdudusa na rin silang lahat. Ha 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 ha! Kailangan mo ba talaga ito gawin na po? Wala na po kasi akong ibang paraan. Naisangla ko na po lahat ng alahas maliban sa agnos na ibinigay ni Basilio. Pero kulang pa iyon. Hanap ako ng ibang paraan upang matubos natin ang tatay mo. Huwag ka lang magpaulila kay Jimena Pensang. Huwag na po kayong mabahala. Buo na po ang aking desisyon. Bukas ng araw ng Pasko, ako ay magsisimula na manindihan. Sige apo, mag-ingat ka doon na mahal kita. Sumasang-ayon talaga sa akin ang tadhana. Panalo na naman ako. Ginoong Simon! Andyan ka pala, halika. Samahan kami dito. Salamat, General. Kapitan General! Anong kailangan mo? Humihingi po na kayo tulong ang mga kabataan upang magkaroon ng para ng wikang Kastila. Ah, ganun ba? Sige, makakaalis ka na. Salamat. Salamat, Kapitan. Ano sa tingin mo, Padre at Simon? May mga bagay pa tayo dapat pagtuunan ng pansin. Isa pa, di napapanahon ang mga kahilingan nila. Tama ka, Padre Simon. Bukod dito, nakikita ko rin ang masamang layunin ng mga kabataan niya. Pinamumunuan daw ng ilang kabataan kilala sa lipunan ang nasabing kahilingan si Isagani na pamangkin Padre Florentino, ang isa naman ay si Basilio. Itala niyo ang mga pangalan nila. Sige na, Basilio, umuwi ka na kasi gabi na. Mamaya na, susubukan ko muna usapin si Hermana. Sige na, umuwi ka na. Nandiyan na si Hermana. Sige naman, Hermana Chinching. Payagan niyo na akong kunin si Huli. Ako na ang bahalang magbayad ng inyong tubo, basta puwiin niyo si Huli. O siya, sige na nga. Mauna na muna ako. Sige po, salamat. Salamat, Basilio. Gagawin ko ang lahat para makapapasya sa iyo, Huli. Ganun kita kamahal. Mahal na mahal din kita. Kukunin ko muna yung gamit ko. Tulungan na kita.
na lang nasalo kita. Oo nga eh. Paano na lang kung hindi mo ko nasalo, di ba? Hindi ka mahuhulog o babagsak. Tandaan mo yan. Kahit anong mangyari, nandito lang ako para suluhin ka anumang oras at pagkakataon. Ha? Tama naman yung pagbobola mo at baka mahulog ako. At saka hindi mo na ako kailangan saluhin dahil nahulog na ako sa'yo. Ha? Nahulog na ako sa'yo. Tara na at baka lang kami na tayo dito. Buenas tardes, Buenas tardes. Kumusta na nga pala si Kapitan Chad? Hina na ang tingin katawan at wala na rin siyang ganang kumain. Parang bansang Pilipinas. Ang mahihirap ay lalong humihirap at ang mayayaman naman ay lalong yumayaman. Tila ang mga tao dito ay inaapi lamang. Oo nga pala. Nandito nga pala ako upang sabihin sa iyo. Sa loob ng isang oras ay magsisimula ng himagsikan. Pumili ka. Sa mapangapi o sa iyong kamatayan o sa iyong kinabukasan. Pumili ka. Sa mapangapi o sa iyong bayang kinagisnan. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong gawin. Hahayaan kitang mag-isip sa loob ng isang oras. Ngunit dalian mo dahil na tumatakbo ang iyong oras. Simple lamang ang gagawin mo. Pamunuan mo ang isang pangkat upang sumalakay sa kumbento at panatilihin ang kalagayan ng Maria Clara at ni Kapitan Chad. Huli na ang lahat, Ginoo, at ay na si Maria Clara. Ha? Patay na? Bumalik ako rito upang iligtas ang aking irog. Ito ang kasulatan na naglalaman ang lahat. Namatay siya ganap ng ika-6 hapon. Hindi maaari. Hindi niya lamang nalaman na ako ay buhay pa. Namatay sa sakit pagtitiis. Habag-habag talaga ang nangyari sa kanya. Nagbilis siya para sa kanyang minamahal. Ngunit hindi niya man lang nakita ang kanyang iro. Napakamasama na nangyari sa kanya.